Hello Karawelas, mabuhay! This is Gazel Ortega again and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, maraming salamat sa suporta. At sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, and click the notification bell para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon, bakit nga ba na El Tocuyo ang ating Miss Philippines Nikki D. Mora? El Tocuyo is real sa Miss Grand International 2023. Kamusta naman ang pakiramdam? Charot lang. Hindi, pag-usapan natin ngayon, and bago natin pag-usapan si Nikki D. Mora na super El Tocuyo at saka nagdamdam ang sambayan ng Pilipinas, I mean. So, pag-usapan din natin kung ano nga ba talaga ang hinahanap ng Miss Grand. Bakit tayo ini El Tocuyo ni Nawat na sa sobrang Diyosa na ng pinadala natin. Diba? So, congratulations muna kay Miss Luciana Foster, Miss Grand Peru for winning Miss Grand International 2023. Deserve ng bonggang-bongga ni Miss Peru ang pagkapanalo. Mabuti na lang hindi si Miss Myanmar. Dahil kung si Miss Myanmar, matuluyan na talaga akong wala. Charot lang. Hindi naman. Pageant to. Talagang yung kalakaran ng bawat organization, yung kalakaran ng bawat pageant, bahala din sila sa buhay nila. Basta ako nanonood lang, nag-i-enjoy at hindi ko tinitake as masaktan ako. No, hindi ako ganon. Mabilis ako maka-move on kung ma-El Tocuyo man yan. O, ibig sabihin, pag ma-El Tocuyo, hindi deserving, o diba? O, ibig sabihin, pag ma-El Tocuyo, mas marami pang better sa kanya. So, dapat ganun yung take niya sa isang pageant. Kasi sa tagal-tagal ko nagsumusubaybay ng pageant, alam ko na kung paano ako nasaktan noon. At ngayon, alam ko na kung paano mag-move on in the span of 1 minute. Ganon be. Ganon dapat para hindi kayo masaktan, wag umasa. Lalo na dito sa pageant ni Nawat, wag umasa. Pag hindi bet. Kahit ipadala mo pa dyan ang Diyosa ng kalikasan dito sa Pilipinas, pag hindi bet ni Nawat, hindi bet. Ganon lang yun. Mindset is the key. At saka move on agad pag hindi nakapasok, i-enjoy ang show at ang grand finals ng Miss Grand International. Tingnan mo, masaya akong natulog, fresh ako nung gumising kasi wala akong sakit, bitterness sa dibdib ko. Wala akong something kirot balang nararamdaman dahil laligwak ni Nikki D. Mora. No. Kasi ibig sabihin lang yun, may marami pang better sa kanya. Nakikita lang ninyo sa social media yung mga girls, bakit nakapasok kinembolar na ito? Bakit nakapasok si kinembolar na ito? Mas mahinhin pa to kay Philippines. No. Syempre, may mga personality, sila. Doon sila nagsama-sama, alam ng organization kung sino ba talaga ang nagpapanggap at saka kung sino ba talaga ang maganda ang personality at kung sino ba talaga ang deserve sa pageant ng Uncle Nawat ninyo. So, sila lang doon sa organization yung nakakaalam ng mga ganyang eksena. So, tayo virtual, kung nakikita lang natin yung pinapalabas ng Miss Grand, hindi natin nakikita yung behind the scene. Sana ganun din kalawak ang inyong pangunawa. So, mamaya, pag-usapan natin kung bakit na El Tocuyo. Mamaya talaga. Ngayon na pala. Bakit na El Tocuyo? Okay. First, nakita naman ninyo yung pasarela, napakalamya. Hindi siya nakikipagbardagulan, hindi siya nakikipagsabong, hindi siya nakikipag ano ba tawag doon? Hindi siya yung kembot pack dito kaliwat kanan. Di ba? Walang ganun sa kanya. So, X na yon. Next, nakakaloka yung boses. Nikki D. Mora, Miss Grand Philippines. Palagay mo matutuwa si Nawat.
'Di ba? Gustong-gusto nga ni Nawat, tumatambling ka, anong eksena mo diyan? Oh, 'di ba? Pinapalakpakan ng madlang people, ng bonggang-bongga. So, ayun, ekes din siya doon sa personality niyang teammate. So, hindi naman natin masisisi si Nikki doon kasi ganun talaga yung personality niya. Ibig sabihin, hindi siya nararapat sa pageant na yun. Maybe sa iba, kasi nga sa kanyang calmness ng bonggang-bongga, siguro yun din talaga ang sa kanya, nagpabagsak. At saka doon sa closed door interview, yung mga interview niya doon, hindi niya ginalingan, hindi siya nagpabida, hindi siya whatsoever. O, di ba? Wala man lang akong nakuhang sa kanya sense doon sa ano ba tawag doon, closed door interview nila nung tinawag yung huling batch. Wala akong nakitang sense sa kanya. Samantalang yung iba, sige pak, bida-bida, ganun. Wala man lang. So, siguro doon nakita ni Nawat na hindi agresibo yung kandidata ng Pilipinas. Pa-baby lang, ganun. Pero hindi ko naman bisisisi si Nikki. Siguro talaga stepping stone niya lang to para sa ibang pageant kasi sobrang bata pa niya, 19. At siguro, isa pa din sa dahilan kung bakit na El Tocuyo yung kandidata natin sa edad. Ayan. Sa edad na sobrang bata, tingnan mo, hindi niya ma-handle yung emosyon niya. May mga ganong issue, alam niyo na yan. Ayun, sa edad, hindi matured. Next! May jowa. Ayaw ni Nawat ng may jowa, be. Sagabal talaga yung jowa, totoo. Sa totoo lang, sagabal talaga yun. Kaya nga dapat kung sumali kayo ng pageant, i-break na muna yung mga jowa. Balikan na lang pagtapos ng pageant. Gana, nakakaloka. Ayun. Ang dami kasing ayaw. Ang daming, ano ba tawag dito? Ang daming, talagang, basta maraming ekis kay Nikki. Hindi ko na pinag-uusapan dati bago ang Miss Grand. Kasi nga, pag pinag-uusapan natin, parang siyempre support tayo kay Pilipinas. Nakakaloka kasi pag pinag-uusapan natin yun, parang paninira po. Parang paninira na yun. At saka, lumalatan yung kandidata natin. So, isa pa na ano ba tawag dito, na kung bakit hindi siya nakapasok sa as a semi-finalist ay siguro yung fanbase ng nakakaloka na hindi naman talaga suportado yung mga Pinoy. Pag pinapalike, hindi nagla-like, o diba? Wala namang bayad. Pag pinapa-share, hindi nagsi-share, o diba? Hindi ko naman nila lahat kasi yung iba nagsi-share and then nag-like. Yung iba kasi nagre-reaction, puso, o diba? Nasaan doon yung hindi marunong magbasa yung mga Pinoy ng tamang instruction, o diba? Ay, nako. Isa din yun sa factor. At isa pa sa factor, sa sobrang ganda ni Nikki, walang fans. Walang social media followers. Yun talaga. Kailangan niya yun for businesses. For business, niya. Siyempre, 4B. Brain, body, beauty, and business. Pasok tayo sa beauty. Walang problema. Pasok sa body. Walang problema. Sa brain, hindi ko alam. Bahala na kayo humusga. Ayaw kong Tapos, sa business, mukhang hindi talaga. Kasi nga, basis ni Mr. Nawat siguro sa business is malaking followers. So, paano niya ipropromote ang Miss Grand International kung putyo-putyo ang kanyang followers? O, sa ganda nga ng Miss Philippines ay wala man lang pumapollow. So, kasalanan niya ng mga Pinoy. Charot. So, hindi, siguro, sa susunod na ipapadala natin, ay talagang, big following ng mga maraming subscriber. Yun yung mga ipapadala natin. Bongga sa pasarela. Yun talaga. Yung hindi na ititrain sa pasarela. Yung kayang makipagbardagulan, split, tumbling, ganon yung pasarela. Yung mga KF, ano ba yun? Ano tawag dito? Yung mga KF girls. Alam nyo ba yun na walang klase-klase dito? Nga kung nga, tumbling kung tumbling, kembot kung kembot. Mga Samantha Bernardo level, MJ Lastimosa level, mga ganun be. Yung pasarela na nakanganga ka lang, o eksena dito, kaliwa kanan, pak, ganon. So, tingnan mo, yung mga best natin na, ano ba tawag dito? Kagaya ni Samantha Bernardo, si Roberta Tamundong, ayun, nakapasok ka siya kasi wala naman tayong problema doon sa pasarela niya.
Si Samantha Bernardo, alam naman yung kabogera o hindi nakapasok. Si Samantha Panlilio, di ba ang tsaka ng pasarela, Puryagaba? Di ba? Out. Beauty out din siya. Tarod ko. Tapos Samantha Astilo, pasarela, nakakatawa. Out. Eva Patalinhog, beauty out. Basta marami talaga. Tapos si Elizabeth Clancy, tingnan mo naman yung pitik ng mga balakang pak. Talagang pasarela expert talaga si Elizabeth Clancy, kaya pumasok. Also si Nicole Cordoves, ang bonggang-bongga. Kung baga pang Miss Universe man yung aura, pero alam niya na confident siya when it comes na maglakad siya ng bonggang-bongga, si Nicole Cordoves. And syempre si Parul siya na ayaw pakabog, talaga lang namang pak na pak talaga when it comes talaga sa pasarela yung mga kandidati. Si Ali Forbes, hindi nagpapatinag. So ayun, naka-place silang lahat. Yan ang place natin. Nakita naman ninyo yung yung dahilan. At normally pini-place ni Mr. Nawat ang walang half. Ay may half pala si ano ba tawag dito? Si Parol siya at saka si Elizabeth Clancy. Pero at least medyo oriental yung face. Hindi ayaw niya ng mistisahin na Pinay, ganon. Kasi lahat ng mistisa nililigwak niya. So Samantha Ashley Lo, di ba? Si Eva Patalinhog na sobrang puti, parang ink talaga yung beauty niya ng mga mistisa sa Miss Grand International. So ayun, so dapat nating ipadala yun, mga kabugera sa pasarela, yung maraming energy, yung hindi nauubusan, yung nakikipagbardagulan sa mga girls, yung hindi lang basta sa lang, very timid, very mahiyaan, no, parang walang parang hindi gan uubra kay Mr. Nawat. Ayun, syempre yung hinahanap talaga niya is brain, body, beauty, at saka business nga. Business is the most important. So, paano siguro may ipopromote ang Miss Grand kung wala kang following? Ayun talaga. Yun lang naman yung possible kung bakit na El Tukuyo yung kandidata natin. At saka yun ang possible na sana sa mga susunod na contestant ng Pilipinas sa Miss Grand International. Pero yung wish ninyo, ay wait lang ha, yung wish ninyo na hindi na magpapadala, hindi mangyayari yon. Kasi kahit mag-back out mo si Arnold Vigapria, may national director pa yung kukuha dyan at magpapadala talaga ng girls. Hindi mangyayari ang wini-wish ninyo. At nakakaloka lang, unbothered ang Uncle Nawat ninyo sa mga pangbabash ng mga Pinoy. Unbothered ang Uncle Nawat ninyo, wala siyang pakialam sa Pilipinas na El Tukuyo kayo o hindi, dead mas siya. So, hindi nagmamatter yung mga ninyo, yung mga hanash ang mga kuda. So, better na manahimik kayo kasi kayo ang nagiging masama. Kung ayaw nyo manood, ayaw manood. Kung gusto manood, manood. Ganon lang yon. Kasi kayo, wala, ano ba tawag dito? Sabihin ninyo, pinaglaruan yung kandidata natin, dinindan yan, ang chun-chun-chu, cooking show. So, sinong pinaglaruan? Di ba, emosyon ninyo? Kayo nagalit, kayo so, sinawat, masaya siya kasi may iba siyang kinuruna. Parang ako lang masaya. Kasi nga, sabi ko sa inyo, hindi ako umaasa. Ganun lang. So, bahala kayo kung support, edi back out. Kung hindi. Ganun lang yun naman ang papageant. Naku, kakakaloka talaga. Siyempre, ang daming bashing sa ngayon, bukas, at saka hanggang sa isang taon. Pero sana sa mga ipapadala pa sa susunod na Pilipinas, matuto na rin tayo na yung hinahanap ni Nawa talaga, yung kabugera. Yung kabugera, yung maraming following, yung kayang iangat ang kanyang pageant, yung kayang represent ang pageant niya na sobrang daming following. Nakakaloka yun, di ba? So, ayun. Maraming salamat, guys. Ano ang inyong reaction sa pagka-El Tukuyo ni Miss Aniki Di Mora? Maraming na El Tukuyo dito sa Miss Grand International. Si Miss Canada na El Tukuyo. O, di ba? Ang galing kaya niya. Ex-senadora din siya. Pero, hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit hindi pa rin siya nakapasok. Si Miss Venezuela na hindi marunong magpasarela. Si Miss Brazil, di ba? Ang dami ding naligwakan talaga sa edisyon na ito. Maraming kasi hindi natin alam kung anong nangyayari behind the scene sa mga eksena. So, ayun, congratulations talaga kay Miss Luciana Foster, ang bagong Miss Grand International.
Peru. Oh, di ba? Hindi. Ang bagong Miss Grand International 2023 galing sa Peru. Yes, yes, yes. There you go, guys. Maraming salamat at yan muna ang aking dahilan at mga reaction tungkol sa pagka-El Tukuyo ni Miss Nikki Dimora. This has been Hazel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam!